Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung nangyayari kamakalawa sa isang mall. Ito, dating ex-COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay may iskandalong ginagawa sa isang mall kung saan meron siyang kinaladkad na mga batang-bata pa na mag-asawa. At sa unang dinig ko kasi nito, akala ko na tama siya. Akala ko na tama tong Attorney Rowena Guanzon. Dahil sa akala ko talaga ay itong inunahan siya nitong mag-asawa. Pero yun pala, nang panoorin ko ang mga reaksyon ng netizens at ng mga vlogger at ng mga sikat na mga personalities na nagsasabi na nako, ang dami na palang inaaway nitong si Attorney Rowena Guanzon. Kahit nga si yung Liamas ay inaaway din niya pala. Bungangera pala ito, bungangera. At hindi lang yan, ay mantakin niyo kinasuhan pa yung mag-asawa, siya nga yung nag-iskandalo doon sa Siya yung nagtaas ng boses, siya yung nangaladkad, kinaladkad yung mag-asawa, dinala sa presento, at siya pa yung nagkaso ng unjust vexation. Kaso na walang kalatoy-latoy, mga kababayan. Kaya ito ating bigyan ng reaksyon ang video. At panoorin nyo kung sino ang tama, itong dating commissioner ng COMELEC, Attorney Rowena Guanzon, o yung mag-asawa na Inglesera. Grabe. Mamaya ay meron pa akong sasabihin sa inyo mamaya na magugulat kayo tungkol sa babaeng ito. Meantime ay panoorin muna natin ang balita dito, courtesy sa atin ng ANC Digital News Channel. Di po may na lang ako sa side nila. Kumbaga nasa kanan ako ng lalaki around 2 feet away. Sa ng spicy food ko, napaubo ako. Ito yung umpisa, mga kababayan. Dahil nga nagpipila sila at kumakain siya ng spicy food. Habang nagpipila ay kumakain ng spicy food, walang modo, no? Hindi man lang umupo ng lamesa. Kinakain yung spicy food niya at nasa kanang nasa kanan ng itong mag-asawa. At 2 feet lang yung kanyang distansya. So ganito lang, 1, 2, ganito lang. 2 feet is half a meter. Ang ating sa COVID, di ba, 2 meters away ang ating dapat na distansya. Siya dumidikit na eh. Tapos nung pag-ubo pa niya, halimbawa dito yung mag-asawa, pag-ubo niya ngayon ay imbis na dito siya uubo sa kanyang siko, dito, di ba, ganoon ka. Ang ginawa nitong tumatanda na kasi na Attorney Rowena Guanzon ay dito siya umubo sa mag-asawa. Gumanon ba? Nakaharap sa bandang kanan ng lalaki. Kaya sino bang hindi magagalit niyan? Yung laway mo, di ba, tumatalsik doon sa mag-asawa eh. Tapos sinabihan siya na, Madam, siguro may sakit ka, umuwi ka na lang. Ganon. Malumanay daw yung pagkasabi. Inainsulto siya. Ito pala, mga kababayan, grabe ang panginsulto nitong Attorney Guanzon. Dahil sinabi niya sa mag-asawa, ano kayo, wala nga kayong Rolex na relo eh. Wala kayong Gucci na relo eh. Tapos ganyan kayo. Ano bang pakialam ng relo? Kung meron kang Rolex o meron kang Gucci o kung ano pang meron ka. Di ba, kahit magsuot ka pa ng 1 milyon na ginto. Ang pinag-usapan lang naman doon ay yung keep distancing na katulad sa COVID, di ba? Bakit ka naman dumidikit din ng 2 feet lang? Tapos nang umubo ka, doon ka pa humarap sa right side ng lalaki at ng asawa. Kaya simple, tatalsik yung laway mo. Hindi ka man lang nagtakip ng Hindi siya nagtakip ng panyo nang umubo siya. Kaya tumalsik yung laway niya. Nag-shower yon. Kaya sinabihan siya na, are you sick, ma'am?
you can just go home. Yun ang sabi sa kanya eh. Iuminit kagad ang ulo niya, akala niya ini-small siya, akala niya hindi siya nakilala. Hindi nga siya nakilala eh. Hindi naman siya mukhang mayaman, di ba? Hindi naman siya mukhang mayaman, parang ordinaryo lang, di ba? Tingnan. Kaya out of yung protocols kasi yun sa COVID, pag nasa publiko tayo, pag nasa mall, huwag kang umubo doon sa harapan ng mga tao. Lalo na 2 feet lang. Siya mismo nagsabi na 2 feet distance lang eh. Tapos doon pa siya umubo mismo sa harapan ng mag-asawa. Kaya pinagsabihan siya, ngayon nagalit siya eh. Kaya ano pala to na babae? Palaaway pala ito eh. Ang daming nagsasabi, kahit si Ronald Llamas ay inaaway ng babaeng ito. Kaya walang kredibilidad, nakakahiya. Hinatakpan niya sana, kinaladkad niya sa presinto yung mag-asawa eh. Tapos yung mag-asawa pa ang hihingi sa kanya ng sorry. Iba kasi ang kakasuhan kasi iskandalo siya eh. At wala siya sa posisyon. Kasi mali yung distancing niya eh. Tapos umubo pa siya doon sa harapan. Nakakahiya ang babaeng ito. Patuloy nga tayo dito sa kanyang mga salaysay. Pag upo ko naman, alam niyo, aware naman ako pag uubo ako. Pag upo ko naman, nag-turn agad ako sa right. Ayun. Yung hindi ko sila inubuhan, kumbaga. Hindi mo. Biglang nagkaalit, nilatan ako ng mata, ininglesan niya ako. Sabi, Siyempre magagalit sa iyo yun. Umubo ka sa kanila eh. 2 feet lang, so ganito lang kalayo. Pag uubo ka, tatalsik yung laway mo doon sa mga mukha. Kaya siyempre, dapat kasi nang umubo siya, nagtakip siya ng panyo. Pwede naman dito siya umubo sa baba niya. Ang ginawa niya, lumingon daw siya sa kanan sa mag-asawa at doon siya umubo. Napagkatarantado. Doon pa sa mukha ng mag-asawa umubo. Kaya magagalit talaga yun. Grabe naman tong minupos na daw ito eh. Kaya kaya nagagalit palagi, nagminupos na daw, sabi ng mga netizens. Patuloy pa tayo ha. Dito sa salaysay na ito ay parang siya yung tama kung pakinggan natin. Tama siya dito. Pero pagdating sa iba na nagsalaysay din ito, lalo na yung marami kasi ang nag-post ng video na yan, na sinabi niya wala nga kayong Rolex eh. Wala kayong Gucci na relo eh. Tapos ganyan kayo. Yun ang sinabi niya eh. Kasi meron siyang Rolex na peke. Meron din siyang Gucci na mumurahin lang. Mga kababayan, grabe naman tong babaeng to. Para yun lang, di ba? Pinalaki pa. Pwede naman dumidistansya lang siya eh. O kaya lumabas siya sa yung pinipilaan niya na pagkain doon. Ay, nako. Balik nga tayo sa video. yeah, you are sick, you should not be in the mall. Sabi niya, you have to leave. Ginanon ako. Sabi siya, excuse me? Are you from Rockwell? Tapos sabi niya, yes. Sabi ko, hindi ganito ang taga-Rockwell. Diba? Sabi ko, foreigner ito. Kasi wala naman Pilipinong gaganyan sa senior, diba? Opo. Pag nakita mo pa nga na parang, ay ma'am, sasabihin mo pa nga, ma'am, gusto niyo po mauna na lang kayo, diba? Ganun naman ang Pinoy eh. Baka kailangan nyo na po ng ano po kailangan, ganyan. Sabi niya, Dad, you have to leave. Get out of the mall. If you are sick, get out of the mall. Sabi ko, I'm not sick. Sabi niyo, you're coughed. You're contagious. Grabe, ang daming tao doon. Kakilala lang kami doon eh. Makakilala lang talaga kami doon. Mga nakaupo doon sa Dunkin Donuts. Kilala niyo po. Hindi. Siyempre kilala ko doon ako nagmamall. Opo. So, at ako naman parang simula na yung init ng ulo ko Pero sabi ko sa kanya, you have no right if you are sick. Okay, so ito nga, nag-iinit ang ulo niya eh. Siyempre mas mainit ang ulo yung mag-asawa kasi doon siya umubo. Nag-shower yung laway niya eh. Kaya siyempre, papayuhan ka talaga na, oy ma'am, dumistansya ka naman 2 meters away. Bakit naman kasi tumabi pa siya? Kasi tamad siya pumila eh. Dapat kapag pupila, doon ka sa likod ng pumipila. Tumabi siya eh. Gusto niyang mag-insert eh. Kasi baka gusto niya sabihin na itong senior citizen siya para mauna siya sa pila. Tapos ang masama pa niyan,
Hindi nga nagtakip ng umubo. Doon pa siya humarap sa mag-asawa. Kaya nag-shower yung laway niya, tumalsik eh. Ang masama lang dyan ay karamihan ng vlog ay ang title ay Rolex na relo tsaka Gucci. Yun kasi ang unang sabi niya na wala kayong mga Rolex na relo tapos ganyan kayo ha. Para bang akala niya na ini-small siya. Akala niya ini-small siya. Hindi naman siguro. Patas lang yun eh. Kasi sabi niya wala daw siya ubo. Eh dito kanina ubo ng ubo siya, di ba, sa presinto. Narinig niyo yun? Entrada pa lang ng video, umubo na siya eh. Ibig sabihin, Makati talaga yung lalamunan niya. Hindi yun, hindi yun, na yun, casual na yun na umuubo talaga siya. Meron siyang problema sa kanyang may hika siguro siya o di ba, TB. Kaya umuubo eh. Kahit sa presinto, umubo siya tapos ayaw nang aminin na meron siyang ubo. Umubo nga siya eh. Umubo nga siya, kaya siya nga nagsabi na umubo siya eh. Ibig sabihin, meron kang ubo. Kaya out of delikadesa, ay magsuot ng face mask. Hindi siya nag-face mask eh. Tapos umubo siya. Kaya ako nga nag-face mask dito, walang ubo. Hindi mga ka-golden boy, mga card lover. Maraming nagsabi na tanggalin mo kasi sir yung face mask mo. Sira kasi yung lower teeth ko, natanggal yung isang ngipin ko. Kaya bungal ako tingnan. Ang pangit naman, di ba? Matakotin ako sa dentista eh. Gusto ko nga ipatanggal tong yung isang naputol na ngipin. Takot ako sa injection eh. Injectionan kasi. Kaya binabayaan ko na lang. Total, hindi naman sumasakit. Kaya isa yan sa reason na nag-face mask ako. Kasi pangit tingnan, di ba? Isipin nyo naman, yung nagsasalita, bungal. Di ba? Mas mabuti na yung naka-face mask. Tsaka nag-umpisa kasi ako nag-vlog noong COVID. At naka-face mask ako noon, kaya nasanay na ako. Tsaka mas gusto ko na nang mag-face mask na lang palagi. Kaya pasensya na lang, mga card lover, mga ka-golden boy. Okay, so patuloy tayo dito. Merong reaksyon dito si Ronald Llamas. Merong reaksyon sila dito. Ang daming nag-react against kay Rowena Guanzon. Ang dami talaga. Grabe. Pinuputakti siya kahapon ng mga ng mga basher. Kaya ito, pakinggan natin. If your wife is sick, you get out of the mall. You should not be here. Hindi yung ako yung, not that I should be the one to leave. Ang pangit ko daw ng bakla, kung naging bakla ako. Homophobic! Nagtataka ko, akala ko nagbibiruan kayo eh. Ano mo, homophobic na attack, no? Tapos nag-net tagging pa, komunista raw ako. Meron siyang racist attack. Yung in-chick daw yung mag-asawa. At mga Pilipino-Chinese, ayaw nilang tawagin silang in-chick eh, di ba? Okay, alam mo parang may Malaboy Abunda segment yung yung interview ni Ed at saka ni Ma'am Abby kay... Okay, so dito naman tayo magkikinig sa isang magaling na attorney. Paborito ko to eh, si Attorney Bueno. Kahit si Bueno nag-chismis na rin dito kasi dating commissioner nga, isang prominent figure na ang pangit pala ng ugali nito. Kaya kahit si Attorney Bueno, politics itong nito eh. Politics yung kanyang vlogs. Ngayon ay nag-isaw-saw na rin kay Rowena Guanzon. Atin na pakinggan ang payo dito ni Attorney Bueno kay attorney din Rowena Guanzon. So eto, pakinggan natin. Yung incident began when the couple advised her politely to cover her mouth Ayan, habang umuubo. tama. And allegedly, sabi daw nung dalawang bata ay leave the mall if you are not feeling well. Which I doubt kung sinabi nga yun. In response, Guanzon shouted loudly using profanity, PIPI, and derogatory remarks saying, "Ignoramus, wala kang Rolex,
wala kang nga Gucci. Ayun. Minata niya na kagad kasi yung batang babae ay yung bit-bit eco bag lang eh. At hindi nakaporma ng gusto, no? Baka tagaroon lang kasi, di ba? Shortly after that, si Guanzon filed a criminal complaint for unjust vexation against the couple, Ayan. which is very surprising. A move that sparked debate over who the actual aggrieved party was. Ayan. So dahil sa ginawa niya na nag-file ng kasong vexation, unjust vexation. Yung unjust vexation ay parang ano lang eh. Napaka-light lang yan na kaso. Kaya marami ang nagbabas sa kay Guanzon. Kasi kunting ano lang naman yun eh. Nagkamali siya eh, umubo siya eh. Kaya kapag umubo, di ba, kapag walang handkerchief, walang panyo, yung siko gagamitin, gaganon lang oh. Kasi tatalsik yung laway, nasa publiko ka eh, nasa public places ka eh. Tapos katabi pa niya yung mag-asawa, siyempre tinatamaan sila parang shotgun eh, parang 24 gauge na shotgun pellets. Tatama sa mukha mo, di ba? Laway. At talaga namang merong siya, makati yung lalamunan niya, merong mikrobyo yun. Di ba, nung pumunta siya sa police station, ubo ng ubo siya eh, naririnig naman natin. Kaya napakapangit na ugali ng babae, grabe, sobrang na-touch yung kanyang ego eh, yung ego niya eh. Mataas ang ego niya, kaya ganun. Ayaw niyang anuhin siya, sitahin, di ba? Public places eh, hindi naman siya kilala. Tsaka nakita nyo naman, mukhang lang eh, ordinaryong mukha lang eh. Okay, so balik tayo kay Attorney Bueno para sa kanyang mga eksplanasyon. In the situation, imbis na yung dalawang bata na minura-mura niya at nilait-lait niya magpapailangan unjust vexation, siya yung nag-file. Mukhang bumaliktad yung sitwasyon. Baliktad. Diba? Ngayon, gawa natin ang analysis, yung criminal case against the couple. Will it prosper? Do you think it will prosper? Do you think it will stand in court? Based on the documents dun sa video. Okay. Sa tingin nyo, may malicious act on the part of the couple nung nangyari yung insidente? Okay, let us apply the elements of the crime in this case. Yung advice ng couple to cover her mouth while coughing and leave if unwell was likely motivated by public health concerns consistent with COVID-19 guidelines. Such action is responsible and not unjust. Tama lang yun. Additionally, there is no evidence the couple acted with criminal intent, which is a key requirement for unjust vexation. Lahat naman tayo, di pa pag nasa mall tayo, we usually advise another person, pakitakpan yung bibig, Okay, so tama naman yon. Dapat nga tayo ang magsorry. Di ba, kapag uubo tayo meron tayong mga katabi, magsusuri tayo na, sorry ha, hindi ko sinadya. Sorry sir, sorry ma'am, ganun. Siya, nagalit kagad siya eh. Tumaas pala yung boses, grabe. Yung boses niya ay grabe. Ang lakas pala, kaya dinig ng dinig eh. Grabe, kaya kayo mga cart lover, mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo? Tama ba yung ginawa ni Attorney Guanzon, yung babae na sampahan niya ng kasong unjust vexation ang mag-asawa? Sa ganun lang na ginawa sa kanya, na sinabihan lang na baka may sakit ka ma'am, umuwi ka muna. Yung ganun, di ba? Hindi sumisigaw yung mag-asawa eh. Siya yung sumisigaw. Tsaka siya yung mali kasi umubo siya eh. Doon siya bumahing sa sa mukha ng mag-asawa, 2 feet lang. Ganun, aabutin talaga ng shotgun, di ba? Gumaganon eh. Ay nako. Hindi ko makalimutan ang yung mga bashing sa kanya eh. Kaya ginawan ko rin ng video. Baka merong naguguluhan. At ngayon, maklaro nyo na, ayon kay Attorney Bueno, mali si Attorney Guanzon. Rowena Guanzon sa kanyang ginawa. Mali siya, dapat siya yung paila ng kaso eh, tapos siya pa yung nagpa-file ng kaso. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga cart lover?
Sino bang mali? Yung mag-asawa ba na Inglesera o itong si Attorney Rowena Guanzon? At ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.